Man TV. Jeric Agosta. Kabanata 561. Swoosh! Lumapag si Jeric sa maluwag na patio sa labas ng villa. Tumayo siya habang ang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran at tumingin sa mga bituin at buwan sa di kalayuan. Siya ay kalmado at may ugali ng isang walang katulad na Grandmaster. Sa sandaling ito, ilang mga tunog ng ligaw na tawa ang narinig. Hahaha. Umalangaw-ngaw ang tawa sa manor ng pamilya Foster at nagmula sa malayo. Habang papalapit ang tawanan, lumapit din ang nakakatakot na pressure. Naghihintay si Weisel sa pintuan ng villa, at agad na nagbago ang mukha niya. Iyon ay dahil nakaramdam siya ng panganib. Isa rin siyang first-rate martialist, ngunit nakaramdam siya ng paparating na panganib dahil sa biglaang presyon sa hangin. Ang hindi maipaliwanag na panunupil ay nagpalubog pa sa kanya. Hindi na kailangang sabihin, may mga kakilakilabot na martialists na dumarating sa kanya. Napasulyap si Weisel kay Jeric, na tahimik na nakatayo habang nakapulupot ang mga kamay sa likod sa looban. Sa katunayan, narinig niya ang sinabi ni Jeric kay Yolanda, hiniling ni Jeric na manatili siya sa villa. Bukod dito, nang lumipad si Jeric palabas ng villa, ang kanyang makapangyarihan at kamanghamanghang aura ay nagpaunawa kay Weisel na ang tao ay may hindi maarap na kasanayan sa martial arts. Dahil naglakas loob si Jeric na tumayong mag-isa sa looban at hintayin ang mga kalaban, nangangahulugan ito na sapat na ang kanyang lakas upang talunin kung sino man sila. Sa makatuwid, hindi niya kailangang mag-alala tungkol kay Jeric. Ang pangunahing prioridad ni Weisel ay ang protektahan si Yolanda, kaya mabilis siyang pumasok sa villa at agad na isinara ang pinto. Ang isang malakas na hangin ay nagsimulang umihip sa looban, at ang mga nahulog na dahon at alikabok ay lumipad sa hangin. Habang tumatawa ng malakas, dalawang puting figure ang dumapo sa looban 7 o 8 metro ang layo mula kay Jeric. Ang dalawang figure ay dalawang matanda na nakasuot ng puti. Ang isa ay may puting kilay na may mga mata na kasing liwanag ng araw at buwan. Ang isa naman ay may puting balbas at isang namumukod tanging kilos na nagmukhang isang matandang immortal. Ang dalawang matatandang ito ay naglabas ng walang hangganang aura. Halatang nakakabigla ang lakas na taglay nila. Matapos mapunta ang dalawang matanda na nakasuot ng puting damit sa looban, sunod-sunod na dumapo ang isang dosenang figure sa looban. Isa sa kanila ay si Bo. Ang natitira ay nasa katanghaliang gulang na apin sa itim na nagmumula sa isang malamig na aura, tulad ng mga mensahero na taga-ani ng kaluluwa mula sa impyerno. Jeric, hindi ko inaasahan na nandito ka. Nakita siya ni Bo sa looban at ngumiti ng masama. Tumingin si Jeric kay Bo at sinabing, saan ako pupunta kung wala ako rito? Humalaklak si Bo, sumagot, kung hindi ka mananatili rito, baka makatakas ka sa kamatayan. Gayunpaman, maaari ka lamang mapunta sa impyerno ngayon. Napangiti si Jeric. Pumunta sa impyerno. Iyan ay talagang magandang ideya. Ngunit sino ang mapupunta sa impyerno? Ikaw o ako? Hindi pa namin alam. Ang mga mata ni Bo ay kumislap na may matinding liwanag. Jeric, huwag kang magpapakitang gilas sa pagsasalita. Bilasan mo at ibigay mo sina Silas at Sarah. Nakangiting sagot ni Jeric. Huli ka na. Umalis na sila sa lugar ng pamilya Foster. Ako na lang ang natitira. Sa katunayan, matapos makapasok sa tirahan ng mga Fosters, nakita rin ni Bo at ng kanyang mga tauhan ang kakaiba, na walang tao ang buong asyenda at walang tao. Matapos marinig ang sinabi ni Jeric, alam ni Bo na nakatakas ang pamilya Foster. Kinagat ni Bo ang kanyang mga ngipin at sinabing, kaya nakatakas ang mga miyembro ng pamilyang Foster. Hindi may larawan ng isip niya ang galit at galit. Pumunta siya rito ngayong gabi para maghiganti, sirain ang pamilyang Foster, hulihin si Sarah, at patayin si Jeric. Ngunit ngayon, umusok ang kanyang plano. Walang pakialam na sinabi ni Jeric, oo, wala na silang lahat. Curious ka ba kung paano ko nalaman na pupunta ka dito ngayong gabi? Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Ako ang may kontrol sa lahat ng nangyayari sa pamilyang Nelson. Mabilis na natipon ang galit sa mga mata ni Bo. Nakakuyom ang kanyang mga kamay at pumutok ang kanyang mga buko.
Lihim pala na sinusubaybayan ni Jerick ang pamilya Nelson. Ito ay isang bagay na hindi kinaya ni Bo. Sa opinyon ni Bo, may impormante si Jerick sa pamilyang Nelson. Tinitigan siya ni Bo, kinagat ang kanyang mga ngipin, at sinabi ang bawat salita, "Jerick, dudurugin kita ngayong gabi." Ganito ang mangyayari kapag gumawa ka ng kaaway sa pamilyang Nelson. Pagkatapos nito, tumingin siya sa matanda na may puting kilay at matanda na may puting balbas. "Theo Hunter, Theo Devante, patayin mo siya para sa akin," naikuyom ng dalawang matanda ang kanilang mga kamao at sumagot, "Mr. Nelson, mangyaring makatiyak. Ipaubaya sa amin ang taong ito." Pagkatapos, tumingin ang maputing may balbas na elder at sinabing, "Devante, first-class martialists kami pagkatapos ng lahat. It'll be unfair at pagtatawanan tayo kung magtutulungan tayo para labanan itong batang inen at manalo. Paano kung awayin ko siya at turuan ko muna siya ng leksyon?" Ang pangalan ng matanda na may puting balbas ay Devante, tulad ng matanda na may puting kilay, isa siya sa mga unang klas na martialists. Kabanata 562. Pamilya Nelson. Kung hindi dahil sa katotohanang nahaharap si Bo sa isang makapangyarihang kalaban at ang bagay na ito ay napakahalaga, ang mga first-class martialists na tulad nila ay hindi sana madaling magpakita. Ang nakaputing kilay na matanda ay puno ng paggalang sa sarili. Kaya naman sinabi ng nakaputing kilay na matanda na dapat niyang harapin si Jerick mag-isa. Ang maputing balbas na elder, si Devante, ay tumanggaw sa nakaputing kilay na elder at sinabing, "Hunter, mauna ka na. Kung hindi mo siya kayang talunin, gagawin ko." Matapos marinig ito, ang nakaputing kilay na elder, na ang pangalan ay Hunter, ay nginisyan, "Kung hindi ko kayang talunin ang binatang ito. Devante, bantayan mong mabuti. Isang galaw lang ang kailangan ko para patayin siya." Pagkatapos niyang magsalita, biglang naging mabangis ang mga mata ng mapuputing kilay, puno ng walang hanggan na enerhiya. Pagkatapos, lumipad ang kanyang puting kilay at puting damit, at umihip ang malakas na hangin. Sa isang segundo, inatake niya si Jerick. Saan man siya dumaan, ang nakakatakot na invisible na puwersa ng isang first-class na martialist ay direktang bumagsak sa lupa. Sa sandaling ito, pinapanood ni Yolanda at Weisel ang eksenang ito mula sa bintana ng isang walang ilaw na silid sa ikalawang palapag ng villa. Pareho silang nabigla sa nakakatakot na lakas na ipinakita ng matanda na nakaputi ang kilay. Gayunpaman, si Jerick ay kasing tahimik ng tubig sa harap ng malakas na hangin at nakakatakot na enerhiya. Ang kanyang tinta itim na buhok at mga damit ay lumipad habang siya ay nakatayo roon ng hindi gumagalaw, nananatiling kalmado at hindi naaapektuhan ng mga panlabas na impluwensya. Ang panloob naman ng isang first-class na martialist na bumubulusok mula sa palad ng puting brown na elder ay umiikot sa hangin at akmang sasampalin si Jerick. Sa sandaling ito, kumikinang ang mga mata ni Jerick, maliwanag na parang mga bituin. Swoosh! Makalipas ang isang saglit, ang figure ni Jerick ay nawala sa mismong lugar. Habang pinapanood ni Bo at Devante ang labanan, napakunot ang noo nila at kumislap ang kanilang mga mata sa gulat. Diretsyong nawala si Jerick. Paano ito magiging posible? Bang! Isang malungkot na sigaw ang umalangaw-ngaw. Pagkatapos noon, isang napakalaking putok ang umalangaw-ngaw habang ang nakaputing kilay na elder, si Hunter, ay direktang bumagsak sa lupa bago sina Bo at Devante. Nang bumagsak si Hunter, kamangha-mangha ang puwersa. Ang mga batong ladrilyo sa lupa ay direktang nabasag at pinalipad sa hangin ng kanyang katawan. Si Hunter ay nakahiga sa lupa na may maputlang mukha at dugong umaagos mula sa sulok ng kanyang bibig, kasing hina ng isang may sakit, at hindi na gumaling. Matapos makita ito, si Bo at Devante ay masyadong nabigla upang makapagsalita. Maging sina Yolanda at Weisel na nagtatago sa likod ng bintana ng isang madilim na silid sa villa ay labis na nagulat nang makita ang tagpong ito. Masyadong malakas ang lakas ni Jerick. Sa wakas ay naniwala si Yolanda na si Jerick ay isang mandirigma. Hindi siya isang mandirigma, ngunit isang super martialist. Nakabawi sa kanilang pagkagulat sina Bo at Devante, at pagkatapos ay agad na bumaba ang kanilang mga tingin kay Seymour.
Isang pagtataka ang sumilay sa kanilang mga mata. Masyadong nakakatakot. Ang bilis ng pag-atake ni Jerick ay kasing bilis ng kidlat. Mahirap paniwalaan. Hindi man lang nakita ni Bo at Devontae kung paano niya ito ginawa bago pinalipad si Hunter at lumapag sa harap nila. Tinalo ni Jerick ang isang baguhan na first-class Marty A-list, si Hunter, sa isang galaw lamang. Sa mga mata ni Bo at Devontae, ganoon din. Tumingin si Devontae kay Jerick nang may maningning na mga mata at sinabing, "Hindi ko inaasahan na ang pamilya Foster ay magkakaroon ng isang first-class Marty A-list." Anong sorpresa? Itinuring ni Devontae si Jerick bilang isang first-class Marty A-list. Iyon ay dahil si Hunter ay isang baguhan ng first-class martial list at matatalo ni Jerick si Hunter. Nangangahulugan ito na si Jerick ay hindi bababa sa isang intermediate ng first-class martial ism. Tumingin si Jerick kay Devontae at sinabing, "Ano? Mahalaga ba ang aking lakas? Magsisimula na ba tayo ngayon?" Gayunpaman, lumapit si Devontae para pigilan si Jerick at sinabing, "Sandali lang, Mr. Agosta. Hindi kami nagmamadali. Mr. Agosta, isa ka ng first-class Marty A-list sa murang edad at isa ka talagang once-in-a-century martial arts genius. Kung handa kang sumali sa Evergreen Sect, isa sa 4 na dakilang sekta ng Dragon Mountains, maaari kitang lubos na irekomenda sa Sect Master. Masisiguro kung ikaw ay magiging isang first-class martial list ng Evergreen Sect. Sa panahong iyon, makukuha mo na ang lahat ng gusto mo, tulad ng magagandang babae, pera, kapangyarihan, at katayuan. Tungkol sa hindi pagkakaunawaan sa pagitan mo at ni Bo ng pamilyang Nelson, tatanggapin namin ito bilang nakaraan at hindi na muling babanggitin. Ano sa tingin mo, Mr. Agosta?" Matapos masaksihan ang kahangahangang lakas ni Jerick, nagkaroon ng ideya si Devontae, na i-recruit si Jerick sa Evergreen Sect at gawin itong trabaho ni Jerick sa hinaharap. Kaya naman, gustong manalo ni Devontae si Jerick. Siyempre, bilang karagdagan sa pagsisikap na ipanalo si Jerick, nagkaroon din ng isa pang konsiderasyon si Devontae. Katulad ni Hunter, baguhan din siya ng first-class Marty A-list. Kung nakipaglaban siya kay Jerick, maaari siyang magkaroon ng maliit na pagkakataong manalo. Mas mabuting itali si Jerick para maprotektahan niya ang sarili. Natakot din si Bo kay Jerick. Una niyang inakala na kasama ang dalawang first-class martialists, sina Hunter at Devontae, magagawa niyang talunin si Jerick. Gayunpaman, mas malakas si Jerick kaysa sa inaasahan niya. Matapos marinig ang mga salita ni Devontae, naramdaman din ni Bo na matalino ang diskarte ni Devontae. Kaya naman, sinabi ni Bo, "Jerick, hindi masama ang ideya ni Uncle Devontae. Ang sama ng loob sa pagitan natin ay malulutas hanggat handa kang sumali sa Evergreen Sect." Kabanata 563. Ang Evergreen Sect ay isa sa 4 na pangunahing sekta sa Fenceville. Maraming tao ang hindi makakapasok dito kahit gusto nila. Maging sina Yolanda at Weisel Sevilla ay lihim na nag-aalala na si Jerick ay mahikayat ng mga tao sa pamilyang Nelson. Gayunpaman, ngumiti si Jerick at tumingin kina Devontae at Bo. Pagkatapos ay sinabi niya, "Paumanhin, hindi ako interesadong sumali sa Evergreen. Ang sekta. Tapos ka na bang magsalita? Oras na para mag-away tayo kung tapos ka na." Nang matapos siyang magsalita, tumakbo siya patungo kina Devontae at Bo na parang kidlat sa ilalim ng liwanag ng buwan. Bakas ang gulat sa mukha ni Devontae at Bo. Hindi inaasahan ni Devontae at Bo na hindi matitinag si Jerick sa kanilang sinabi. Nang makitang sasalakay na si Jerick, ang mga mata ni Devontae at Bo ay kumislap sa kabangisan. "Magbabayad ka ng penalty para dito. Hindi natin alam kung sino ang mananalo," malamig na sabi ni Devontae. Sa isang dagandong, ang lahat ng panloob na mana ng isang first-class Marty A-list ay sumabog. Tila nakabuo si Devontae ng isang pader ng bagyo sa paligid ng kanyang katawan, na maaaring labanan ang lahat ng mga pag-atake. Sa isang malakas na putok, nagulat si Devontae nang makitang ang pader ng bagyo sa kanyang harapan ay sumabog sa isang iglap, at isang kamaong bakal ang tumama sa kanyang mana core. Sumigaw si Devontae dahil sa matinding sakit at sabog na lumipad.
Nagbitak ang lupa at tumalsik ang graba. Malakas na nahulog si Devante sa lupa, may 35 talampakan ang layo. Katulad ni Hunter, sobrang sakit ni Devante kaya namutla ang mukha niya at umagos ang dugo sa gilid ng bibig niya. Hindi na siya makatayo. Nang makitang pinalipad ni Jerick si Devante sa isang iglap, natakot si Bo. Agad niyang inutusan ang 10 first-rate martialist sa likod niya. Lahat, atake. Matapos marinig ang utos ni Bo, agad na sinalakay ng 10 first-rate martialist si Jerick. Sa sandaling ito, isang malamig na kislap ang sumili sa mga mata ni Jerick. Swoosh! Binato ni Jerick ng suntok si Bo at ang bilis nito. Niwala ng oras si Bo para umiwas. Napakabilis na parang kidlat. Ang nakakatakot na hangin mula sa suntok ay parang isang malakas na fan na mabangis na humampas sa mukha ni Bo. Nakita ni Bo ang paglaki ng kamao ni Jerick at pakiramdam niya ay sesabog na ang puso niya dahil sa takot. Ang amoy ng kamatayan ay tila sumasakal sa kanyang lalamunan at nagyayelo sa kanyang dugo. Pakiramdam niya ay malapit na siyang mamatay. Swoosh! Kabanata 564. Sa sandaling ito, ang kamao na pumuputok na may mapanirang aura ay biglang huminto sa harap ng kanyang noo. Ang nakakatakot na mabangis na hangin at daloy ng hangin ay biglang tumigil. Sa kabilang banda, takot na takot si Bo hanggang sa namutla ang kanyang mukha at nanlalaki ang mga mata. Ang mabangis na hangin mula sa suntok ni Jerick ay lumipad pabalik sa buhok ni Bo, tulad ng isang bagong hairstyle. Sa sandaling ito, maririnig ang mga tunog ng patak, na kakaiba. Pagkatapos, napansin ng mga tauhan ng first-rate martialist sa likod ni Bo na tumutulo ang dilaw na likido mula sa pandiya ni Bo. Biglang may amoy ihi sa hangin. Agad namang nabigla ang mga lalaking ito. Natakot ba si Mr. Nelson sa labas ng kanyang talino? Tama yan. Takot talaga, umihi si Bo. Kung sino man ang maglakas loob na humarap muli, sasabugan ko ang ulo ni Bo. Malamig na iniwas ni Jerick ang kanyang tingin sa mga lalaking nasa likuran. Bo! Ang mga lalaking ito ni Bo ay natural na hindi nang ahas na kumilos. Baka pasabugan ni Jerick ng isang suntok ang ulo ni Bo. Hindi man iyon ginawa ni Jerick, ang mga lalaking ito ay hindi pa rin naglakas loob na lumapit sa kanya dahil sa kanyang nakakatakot na lakas. Matapos babalaan ang mga tauhan ni Bo, lumingon si Jerick kay Bo at sinabing, "Gusto mo pa bang lumaban?" Sa sandaling ito, naramdaman ni Bo na parang naghiwa-hiwalay ang kanyang puso at atay, at halos himatayan siya sa lugar. Matapos marinig ang sinabi ni Jerick, pumayag si Bo na lumuhad, ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Ayaw talagang mamatay ni Bo. Dahil dito, tumingin si Bo kay Jerick na may takot sa kanyang mga mata, na parabang nakita niya ang kamatayan mula sa impyerno. Sabi ni Bo sa nanginginig na boses, "Hindi. Wala nang away. Mr. Agosta, mangyaring maging mapagbigay at iligtas ang aking buhay. Lalayuan na kita kapag nakita in the future. Hinding-hindi ako makakasakit. Ikaw." Napangiti si Jerick. "Ganon ka ba?" Tumingin si Jerick sa mukha ni Bo, nagtatanong. "Mr. Nelson, gusto mo bang bumalik sa villa ng mag-isa o sa ilalim ng aking escort?" Agad na sumagot si Bo na may nakakatakot na tingin, "Mag-isa akong maglalakad, mag-isa akong maglalakad." Inilahad ni Jerick ang kanyang kamay at sinabing, "Sige na." Nagkunwaring aalis si Bo. Nang mapansin niyang hindi siya pinansin ni Jerick, ipinakita niya ang isang mabangis na tingin. Sa sumunod na sandali, bigla niyang inatake si Jerick. Ang panloob na mana ay lumundag sa kanyang palad, patungo mismo sa Jerick. Nang makita ito, kapwa nabalisa sina Yolanda at Weisel. Naglaro ng dirty trick si Bo. Gayunpaman, huli na para sa kanila na bigyan ng babala si Jerick. Nang sila ay nag-aalala tungkol kay Jerick, ang hangin ay nag-vibrate sa isang malakas na putok. Makalipas ang isang segundo, bumigkas si Bo ng isang nakakaantig na sigaw habang pinalipad siya sa himpapawid bago lumapag ng ilang metro ang layo. Lumuwa siya ng isang subo ng dugo at hindi makabangon ng matagal. Sa villa, gulat na gulat sina Yolanda at Weisel. Hindi nila inaasahan na matatalo ni Jerick si Bo ng ganoon kadali.
Ang kanyang kapangyarihan ay talagang lampas sa kanilang inaasahan. Lumapit si Jerick, kinuha ang malubhang na sugatang bow na may dalang kaso, at naglakad patungo sa villa. Nang makita ito, mabilis na bumaba sina Yolanda at Weisel na nasa likod ng bintana sa ikalawang palapag ng villa. Nang bumukas ang pinto ng villa, sinalubong nila si Jerick, na itinuring nilang bayani. Sinabi ni Yolanda, "Binabati kita sa iyong kabuuang tagumpay, Jerick." Sabi ni Weisel, "Mr. Agosta, hindi ka talaga matatalo." "Salamat," sagot ng composed Jerick habang naglalakad siya papunta sa sala. Pagkatapos ay itinapon niya sa lupa ang malubhang na sugatan na si Bo, dahilan upang mapaiyak ito sa sakit. "Paano natin siya haharapin, Mr. Agosta?" Napatingin si Weisel kay Bo at nagtanong. Sumagot si Jerick, "Ikulong muna siya sa isang silid." Sabi ni Weisel, "May basement sa villa. Pwede natin siyang ikulong doon." "Okay, ipauubaya ko na sa iyo ang bahala," sabi ni Jerick sabay tango. Kabanata 565. Agad na binuhat ni Weisel si Bo mula sa lupa at dinala sa basement. Habang inaalis si Bo, sinigawan niya si Jerick na may galit na mga mata, "Jerick, pinagkaaitan mo ako ng lakas. Hindi ka pakakawalan ng pamilya ko at ng Evergreen Sect." Hindi pinansin ni Jerick ang sinabi ni Bo at nasiyahan sa kape na ginawa ni Yolanda para sa kanya. Pagkatapos, dinala ni Weisel si Bo sa basement ng villa. Pinagkaaitan ni Jerick si Bo ng kanyang lakas sa laban. Ang dahilan kung bakit niya ginawa iyon ay ang pagsalakay ni Bo sa kanya ng palihim at ang mga Nelson ay isang banta sa mga Fosters at sa field. Hindi direktang inalis ni Jerick ang banta sa mga pamilyang Foster at Field sa pamamagitan ng pag-alis ng lakas ni Bo. "Jerick, hihilingin mo ba talaga ang mga Nelson na magbayad ng 20 bilyong dolyar?" Tanong ni Yolanda na baka sa mukha niya ang pagtataka. Tumango si Jerick, "Sa pagkakataong ito, nagpadala ang mga Nelson ng 2 first-class martialists at 10 first-rate martialists para tulungan si Bo sa paglipol sa iyong pamilya at pagpatay sa akin. Kung hindi ko tatanggapin ang malupit na mga Nelson ng mabigat na halaga, paano nila malalaman kung ano ang mangyayari sa kanila kung sasaktan nila ako?" Pagkarinig nito, si Yolanda, na kumikinang din ang mga mata, ay naisip na tama si Jerick. Dahil ang mga Nelson ay walang awa na sinubukan nilang lipulin ang kanyang pamilya, dapat silang magbayad ng mabigat na halaga. Kung magpapadala ang mga Nelson ng mas maraming martialists, ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Yolanda na medyo nag-aalala pa rin. Malumanay na sabi ni Jerick, "Anong meron? Nag-aalala ka ba na hindi ko sila matatalo?" Nagmamadali siyang umiling, sumagot, "Hindi, nag-aalala lang ako sa iyo." Dahil madaling natalo ni Jerick si Devontae at ang isa pang first-class martialist, hindi nag-alala si Yolanda na hindi niya matatalo ang mga martialists na ipinadala ng mga Nelson. "Yolanda, siguraduhin mo. Matatalo ko lahat ng martialists na pinadala ng mga Nelson para sa iyo," tumingin ito sa kanya at buong pagmamahal na sinabi. Sa katunayan, nang unang makita ni Jerick si Yolanda sa Foster Manor sa Oak Haven, naakit siya sa sobrang kagandahan nito. Gayunpaman, napahanga lamang siya sa kanya ngunit hindi nahulog sa kanya. Ngayong gabi, tumalon si Yolanda mula sa isang helicopter upang manatili sa kanya upang harapin ang isang krisis kung saan maaari silang mapatay. Si Jerick, na lubos na naantig sa kanya, ay nagpa siya na makipagrelasyon sa kanya. Bukod dito, masasabi niyang matagal nang umibig sa kanya si Yolanda. Kaya naman, natural silang nagsimula ng isang relasyon. Nang marinig ang mga salita ni Jerick, naramdaman ni Yolanda ang kanyang puso na napuno ng hindi maipaliwanag na kaligayahan at tamis. Isang mahinang pamumula ang bumalot sa kanyang magandang mukha, na parabang nagsuot siya ng rouge. Nang mapansin niyang nakatingin si Jerick sa kanya, napayuko siya sa kahihiyan. Nang makita niya ito, iniunat niya ang isang kamay upang dahan-daang iangat ang baba niya para mapatingin ito sa kanya. Sa mukha na kasing pula ng isang hinog na mansanas, ibinaba niya ang kanyang ulo na nahihiya na tumingin sa kanya. Gayunpaman, hindi niya pinigilan ang pagtataas ng kanyang baba, at ang kapaligiran ay naging mapagmahal. Nakatingin sa mahiyaing babaeng ito.
Marahang yumuko si Jeric at hinalikan ang mga labi na kasing bango ng rosas. Ang silid ay napuno ng tamis ng pag-ibig. Sa oras na ito, bumalik si Weisel sa sala pagkatapos ikulong si Bo sa basement. Sa matamis at masayang tagpong ito, napangiti siya sa tuwa. Pagkatapos, para hindi sila maistorbo, matino siyang bumalik sa basement. Sa sala ng isang gusali sa Nelson Manor. Mr. Nelson, hindi tayo kalaban ni Mr. Agosta at nasugatan niya, hindi na protektahan ang batang si Mr. Nelson, na dinakip niya. Karapat-dapat tayong parusahan, lumuhod si Devante at Hunter, ang nangungunang first-class martialists na nagtatrabaho para sa mga Nelson, at humingi ng paumanhin kay Damian na may malungkot na mga mukha. Dahil nasugatan sila, napakahirap at masakit para sa kanila na magsalita. Bilang karagdagan kay Damian, mayroong higit sa 100 matanda at nasa katanghaliang gulang na mga Nelson na nakaupo sa sala. Lahat sila ay malayong kamag-anak ni Damian, kasama ang kanyang mga pinsan at kanilang mga anak. Bago pa man makapagsalita si Damian, lahat ng kanyang mga pinsan ay nagulat at nagalit. Sunod-sunod silang nagsalita. Ano? Isang tao sa Fenceville ang nang-ahas na maglagay ng daliri sa isang Nelson. Kung sino man ang humawak sa anak ng Panginoon ng aming pamilya ay talagang walang paggalang sa aming pamilya. Guro, hayaan mong pangunahan ko ang ating mga martialists para iligtas si Bo at patayin ang bulag na iyon. Ang malalayong mga kamag-anak na ito ni Damian ay napuno ng matuwid na galit at tila handang labanan si Jeric hanggang kamatayan. Gayunpaman, ang kanilang sinabi ay hindi nagpapahiwatig kung ano talaga ang kanilang iniisip. Sa katunayan, si Bo, ang direktang panganay na apo ng mga Nelson, ay kinuha ng kaaway, na isang magandang bagay para sa kanila. Kapag si Bo, ang nag-iisang anak na lalaki ni Damian, ay napatay ng kaaway, ang posisyon ng Panginoon ng mga Nelson ay mahuhulog sa kanilang mga kamay sa ang kinabukasan. Kaya naman, lihim silang natuwa nang malaman na siya ay dinakip. Siyempre, sa kabila ng kanilang lihim na tuwa, hindi nila ito maipakita sa panlabas na anyo. Inunat ni Damian ang kanyang kamay at gumawa ng gesture ng katahimikan. Noon lang tumigil ang lahat ng kamag-anak niya sa pagsasalita. Tumingin siya kina Devante at Hunter na may nag-aalab na mga mata, na nagtatanong, kahit na hindi kayo tugma sa kanya. Gaano kalakas itong Mr. Agosta? Kabanata 566. Parehong umiling sina Devante at Hunter at sumagot, he's formidable. Hindi kami sigurado sa kanyang tunay na antas ng kapangyarihan. Damian bilang. With deep eyes, sinabi ba niya kung ano ang dapat nating gawin kung gusto nating palayain niya si Bo? Nakipagpalitan ng tingin si Devante kay Hunter bago sumagot. Humiling siya ng 20 bilyong dolyar. Ang kanyang mga salita ay lumikha ng boss sa mga malalayong kamag-anak ni Damian. Baliw ba ang lalaking iyon? Paano posible para sa amin na magbayad ng 20 bilyong dolyar? Siguro baliw siya sa pera. With a fierce look in his eyes, sumimangot din si Damian. Guys, makinig kayo, sabi ni Damian. Pagkasabi pa lang niya ay agad na tumigil sa usapan ang mga kamag-anak niya sa sala. Bagamat sila ay kanyang malalayong kamag-anak, si Damian ang pinunong namamahala sa pamilyang Nelson. Pagkatapos nilang tumahimik, lumingon si Damian sa pinto, sabi, mga katulong. Kaagad, 2 martialists na nagtatrabaho para sa mga Nelson ay pumasok sa sala at sinabi kay Damian na nakahalukip at nakataas sa harap ng kanilang mga mukha. Pakibigay sa amin ang iyong mga tagubilin, Mr. Nelson. Sabi ni Damian, itong 2 top martialists ay nasugatan. Tulungan silang maialis dito para gumaling. Got it, Mr. Nelson, sagot ng 2 martialists. Pagkatapos ay nagpaalam sina Devante at Hunter kay Damian. Dahan-dahan silang tinulungan ng 2 martialists palabas ng sala. Pagkaalis nila, tumingin si Damian sa 2 matandang lalaki na nasa edad 60 at 2 nasa edad na 40, at sinabing, pinatandang kapatid, pangalawang kapatid, ika-4 na kapatid, at ika-5 kapatid, bantayan mo ang aming asyenda. Pupunta ako sa Foster Manor para iligtas si Bo. Ang 2 matandang nasa edad 60 ay mga pinsan ni Damian.
Ang matanda ay si Caden Nelson, habang ang nakababata ay si Samuel Nelson. Sila ay ganap na magkapatid. Para naman sa dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanilang 40s, ang tinawag ni Damian bilang ika-4 na kapatid ay si Howard Nelson, habang ang tinawag ni Damian bilang ika-5 kapatid ay si Sean Nelson. Buong magkapatid din sila. Siyempre, malayong kamag-anak lang sila ni Damian mula sa iba't ibang sangay kaysa sa mga direktang inapo ng pamilyang Nelson. Bagaman hindi si Damian ang panganay na anak ng pamilyang Nelson, siya ang panganay na anak ng direktang inapo, kaya minana niya ang posisyon ng Panginoon. Maging sina Caden at Samuel, na mas matanda sa kanya, ay kailangang maging magalang sa kanya, ang Panginoon. Sabi ni Caden sa kanya na may pag-aalala sa mukha, Damian, let me go rescue Bo. Bilang master, kailangan mo ang aming pamilya at hindi ka maaaring makipagsapalaran. Sina Samuel, Howard, at Sean ay agad na nagpahayag ng kanyang pananaw, tama si Kuya. Iligtas natin si Bo. Bilang karagdagan sa kanila, mayroong 4 o 5 kabataang lalaki sa kanilang mga 20 o 30s na nakaupo sa mga upuan, na nagboluntaryo din. Pupunta rin kami para iligtas siya. Ang mga kabataang ito ay mga anak ni Caden, Samuel, Howard, at Sean. Gayunpaman, nang marinig silang magboluntaryong pumunta, umiling si Damian at sinabing, hindi mo kailangang mag-alala. Bagamat talagang kakilakilabot si Mr. Agosta, naniniwala ako na hindi siya maglalakas loob na patayin ako. Kabanata 567. Ano pa, humihingi lang siya ng $20 billion. Basta tumatanggap siya ng pera, ilalabas niya si Bo. Nang marinig ito, tila nag-aatubili si Caden at ang iba pa. Pagkatapos, tinanong ni Caden, Damian, babayaran mo ba talaga si Mr. Real ng $20 bilyong? Sagot ni Damian, bagaman malaking halaga ng pera ang $20 billion, sulit naman ang pagpapalit nito sa buhay ni Bo. Ano pa, kailangan ko lang bisitahin ang Evergreen Sect pagkatapos siyang iligtas. Hindi ko lang magagawang ibalik ni Mr. Agosta ang $20 bilyong ng mahinahon, ngunit maaalis ko rin siya. Tanong ni Caden, Damian, gusto mong hilingin sa Evergreen Sect na harapin ang lalaking iyon? Tumango si Damian, oo, bibisitahin ko ang Evergreen Sect pagkatapos iligtas si Bo. Habang sinasabi niya iyon ay naging malalim ang mga mata niya. Minamaliit niya ang kanyang kaaway kanina, iniisip na ang dalawang nangungunang first-class martialists na ipinadala niya ay maaaring puksain ang mga Fosters at patayin si Jerick, na naging dahilan upang mahuli ang kanyang anak na si Bo. Kaya't hindi na niya muling gagawin ang parehong pagkakamali. Sa sandaling na iligtas niya ang kanyang anak, agad niyang hihilingin sa Evergreen Sect na maglunsad ng isang mabangis na pag-atake kay Jerick, na hindi nagbibigay kay Jerick ng pagkakataong mabuhay. Nagpalitan ng tingin si Caden at ang iba pa bago sabay na sinabi kay Damian, ingatan mo ang iyong sarili, Master. Siguradong babantayan namin ang pamilya at hihintayin ang ligtas mong pagbabalik. Tumango si Damian, tumayo sa kinauupuan, at lumabas ng sala. Pagkatapos ay umalis na rin sina Caden, Samuel, at ang iba pa. Napatingin si Damian sa dalawang matanda na nakasuot ng puti sa labas. Ang isa sa kanila ay may kulubot na mukha tulad ng balat ng isang puno ng pino, ngunit ang kanyang titig ay kasing talas ng isang nakabukang espada. Ang isa pang matanda ay naglabas ng malamig na aura, na may baluktot na ilong at malungkot na tingin sa kanyang mga mata. Sa tuwing lalapit ang mga tao sa kanya, mararamdaman pa nila ang biglaang pagbaba ng temperatura. Tulad nina Devante at Hunter, ang dalawang elder na nakasuot ng puti ay mga nangungunang first-class martialists na nagtatrabaho para sa mga Nelson. Ang matandang may kulubot na mukha na parang balat ng pine tree ay si Richie Sullivan. Ang matandang may kawit na ilong na may malamig na aura ay si Gavin Yearwood. Richie, Gavin, sumunod ka sa akin sa manor ng Fosters, sabi ni Damian habang nakatingin sa dalawang nangungunang martialists. Nakahalukip-kap at nakataas ang mga kamay sa harap ng kanilang mga mukha, sabay na sumagot sina Richie at Gavin, yes, Mr. Nelson. Pagkatapos, sumakay si Damian at ang dalawang nangungunang martialists sa isang Rolls Royce na nakaparada sa harap ng villa,
kung saan nakatayo ang isang marshalists habang nakabukas ang pinto ng kotse. Matapos maisara ang pinto, huminto ang Rolls-Royce, na sinundan ng ilang sasakyan, kung saan nakaupo ang ilan pang marshalists. Habang pinapanood ang Rolls-Royce na humiwalay, sina Caden, Samuel, at ang iba pa ay hindi sinasadyang nagpalitan ng tingin. Kabanata 568. Nang kumikinang ang mga mata, nagkaroon sila ng tacit understanding. Umaasa silang lahat na hindi na babalik si Damian, na pupunta sa Foster's Manor. Kung ganoon, maaaring sila ang namamahala sa pamilyang Nelson. Sa Foster's Manor, inilayo ni Jerick ang labi niya kay Yolanda. Hindi niya akalain na kasing tamis ng ulan ang mga labi nito matapos ang mahabang tagtuyot, na ikinalasing niya sa halik. Ibinaba ni Yolanda ang ulo at hindi naglakas loob na tumingin sa kanya. Nag-iinit ang mukha niya. Habang tumibok ng malakas ang puso niya, nagkaroon siya ng mga paro-paro sa kanyang tiyan. Ito ay ang unang beses niya itong naging matalik sa isang lalaki. Nahihiyaman siya at kinakabahan, nasasabik at natutuwa siyang natamasa ang tamis ng pag-ibig sa unang pagkakataon. Ito ang masalimuot at nasasabik na pakiramdam ng isang babaeng umiibig. Alam niyang nahihiya siya, tumigil si Jerick sa pagtitig sa kanya at sinabing, "Kapag dumating mamaya ang mga taong ipinadala ng mga Nelson, mas mabuting magtago ka sa kwarto sa itaas, at huwag nang lumabas." Marahang tumango si Yolanda sa kanya, tumugon. Okay. Matapos ang hindi malamang tagal ng panahon, may narinig silang paparating na mga sasakyan. Hindi sinasadyang tumingin si Yolanda sa gate. Gayunpaman, mahinahong sinabi ni Jerick, "Nandito sila. Umakyat ka sa taas. Mag-ingat ka, Jerick," sabi niya. Okay. Matapos siyang makitang tumango, naglakad si Yolanda sa hagdanan at umakyat. Sa oras na ito, nagpakita si Weisel sa sala. Tinanong niya, "Nandito ba sila Mr. Agosta?" "Oo. Manatili ka sa sala, at pagkatapos kong mag-utos, iakyat mo si Beau mula sa basement," sabi ni Jerick. "Yes, Mr. Agosta," sagot ni Weisel at tumayo sa likod ng sofa kung saan nakaupo si Jerick. Maya-maya, narinig nila ang ilang sasakyan na dumating sa villa. Pagkatapos, narinig nilang bumukas ang mga pinto ng sasakyan na sinundan ng ilang yabag. Maya-maya, isang dosenang tao ang pumasok sa sala ng villa. Mayroong higit sa 10 marshalists, na pinamumunuan ni Damian, kasama sina Richie at Gavin sa magkabilang gilid niya. Nang makita ni Damian si Jerick na nakaupo sa sofa sa sala sa isang sulyap, nakangiti nitong sinabi, "Nice to meet you again, Mr. Agosta." Ngumiti si Jerick, itinuro ang sofa, at sinabing, "Mr. Nelson, umupo ka muna." Sila ay tila mas lumang mga kaibigan kaysa sa mga kaaway. Umupo si Damian sa sofa, kumuha ng golden packet sa bulsa ng suit niya, at binuksan ito para makita ang ilang tabako. Dala ang pakete ng mga tabako sa kanyang kamay, tinanong niya si Jerick, "Ito ang pinakamagagandang tabako sa Senela. Gusto mo ba ng isa, Mr. Agosta?" Nakatayo sa likod ni Jerick, bahagyang kumunat ang noo ni Weisel, habang umaasang tatanggihan niya ang alok na tabako ni Damian. Kung may nilagay si Damian sa mga tabako at pinausukan ni Jerick ang isa sa mga ito, nasa panganib si Jerick. Gayunpaman, sumagot si Jerick, "Okay. Mr. Nelson, ang iyong mga tabako ay dapat na mahusay. Siyempre dapat kong subukan." Pagkatapos, sinabi niya kay Weisel sa likod niya, "Pakisuyo at ikuha mo ako ng isa." Isa. Gayunpaman, maingat siyang binalaan ni Weisel, "Mr. Agosta, mas mabuting huwag ka ng manigarilyo. Sino ang nakakaalam kung may mali sa kanila?" Nang marinig ito, natawa si Damian at sinabing, "Hindi ba ikaw si Weisel, ang mayordomo ng pamilya Foster? Natatakot ka ba na ang aking mga tabako ay nilagyan ng lason?" "Tama ka. Puno talaga sila ng lason." Pagkasabi niyon ay nilagay niya ang pakete sa mesa. Gayunpaman, mahinahong sinabi ni Jerick, "Mr. Nelson, ihagis mo sa akin ang isa. Kahit na may lason ang mga ito, gusto kong subukan." Isa. Nang marinig ito, medyo nagulat si Damian at saka tumawa, "Ang tapang mo talaga Mr. Agosta.
Buti na lang at hindi ka naniniwala sa sinabi ni Weisel. Kung hindi, mawawalan ka ng pagkakataong tamasahin ang napakasarap na tabako. Pagkasabi nun, kumuha siya ng tabako sa pakete at itinapon kay Jeric. Kinuha ni Jeric ang tabako at ngumiti sa kanya, sinabing, "Salamat, Mr. Nelson." Kabanata 569. Kumuha ng tabako si Damian at inilagay sa bibig niya. Agad namang humakbang si Richie at sinindihan ito para sa kanya. Tumingin si Jeric kay Weisel at nagtanong, "Weisel, may lighter ka ba?" Sa takot na mahulog si Jeric sa bitag ni Damian, gusto ni Weisel na pigilan si Jeric sa pagtanggap ng tabako ni Damian. Ngunit ngayon ay halatang imposibleng pigilan siya. Nang makitang inilagay ni Jeric ang tabako sa kanyang bibig, maaari lamang ipagdasal ni Weisel na maging maayos si Jeric, at pagkatapos ay kumuha ng lighter sa kanyang bulsa at sinindihan ang tabako para kay Jeric. Si Damian ay tinatangkilik ang kanyang tabako, na mukhang isang malaking shot ng mahusay na impluwensya. Sa usok, tumingin siya kay Jeric na may nagbabagang mga mata. Siya, na hindi inaasahan na maglakas loob si Jeric sa paghithit ng kanyang tabako, ay hindi sinasadyang humanga sa katapangan ni Jeric. Tiyak na magiging alerto ang mga ordinaryong tao sa mga bagay na ibinigay ng kanilang mga kaaway. Gayunpaman, tila hindi naging alerto si Jeric. Si Jeric ay natural na nasiyahan sa kanyang tabako na parang hippie mula sa isang mayamang pamilya. Siya, na nakatingin din kay Damian, ay gustong makita kung ano ang ginagawa ni Damian. Nakangiting tanong ni Damian kay Jeric, "Do you like the cigar from Sinella? Maganda ba?" Nag-thumbs up si Jeric, sumagot ng tango, "Oo, ang ganda. Natutuwa akong nagustuhan mo ito, Mr. Agosta." Pagkatapos ay ibibigay ko sa iyo itong pakete ng tabako, nakangiting sabi ni Damian. Habang nagsasalita, tinuro niya ang pakete ng tabako sa mesa. Sumagot si Jeric, "Bueno, tatanggapin ko ang iyong regalo, Mr. Nelson. Feel free to accept it. I appreciate your straightforwardness, Mr. Agosta," sabi ni Damian. Pagtingin-tingin sa sala, dagdag ni Damian, "Mr. Agosta, dahil tinanggap mo na ang regalo ko, pwede mo ba akong makita ang anak ko?" Nakangiting sagot ni Jeric, "Mr. Nelson, dahil hinihit-hit ko ang iyong tabako. Siyempre gagawin ko ang pabor na ito sa iyo." Pagkatapos noon, lumingon si Jeric kay Weisel at nagutos, "Weisel, dalhin mo rito ang batang si Mr. Nelson." "Got it, Mr. Agosta." Pagkatapos sumagot. Lumabas si Weisel sa sala. Maya-maya, dinala ni Weisel si Bo sa sala mula sa basement. "Papa, iligtas mo ako." Nang makita si Damian sa sala, tinawag siya ni Bo. Nang makitang ligtas at maayos ang kanyang anak, nakahinga ng maluwag si Damian. Pagkatapos ay tumingin siya kay Jeric at nakangiting sinabi, "Salamat, Mr. Agosta, sa pagpapalam sa akin na makita ang aking anak." "Salamat sa hindi. Sinasaktan siya." Nakangiting sagot ni Jeric, "You're welcome, Mr. Nelson." Gayunpaman, nang matapos siyang magsalita, galit na sigaw ni Bo, "Dad, huwag kang magpapalinlang sa kanya. Siya. Pinagkaaitan niya ako ng lakas. Tatay, ipaghiganti mo ako." Nang marinig ito ni Damian, naging solemn na siya at naging malamig ang kanyang aura. Hindi na kailangang sabihin, ang sinabi ni Bo ay parang bolt out of the blue. Matalim na tumingin si Damian kay Jeric, nagtatanong, "Inalis mo sa anak ko ang kanyang lakas?" Bahagyang sumagot si Jeric, "Oo, ginawa ko." "Bakit?" tanong ni Damian. "Dahil tinambangan niya ako, wala akong choice kundi bawian siya ng lakas bilang parusa," sagot ni Jeric. Nang marinig ito ni Damian ay bahagyang namula ang kanyang mukha. Makikitang ginagawa niya ang lahat para pigilan ang kanyang galit. Hindi niya inaasahan na bawian ni Jeric ang kanyang anak ng lakas. Ito ay isang mapangwasak na suntok sa kanya. Dahil ang kanyang nag-iisang anak na lalaki, si Bo, na pinagkaita ng kanyang lakas, ay mahihirapan pang ang magkaroon ng posisyon sa pamilyang Nelson, lalo pat magmana sa kanya ng posisyon bilang master. Masasabing sinira ni Jeric ang kinabukasan ni Bo sa pagkakait sa kanya ng lakas. Paanong hindi magagalit si Damian?
Pakiramdam ni Damian ay hindi niya mailabas ang kanyang galit kahit na tinadtad pa niya ng 10,000 piraso si Jeric. Gayunpaman, alam ni Damian na hindi siya makagalaw ngayon. Si Davante at Hunter, ang nangungunang mga first-class martialists na nagtatrabaho para sa mga Nelson, ay hindi kalaban para kay Jeric. Sina Richie at Gavin na dinala niya sa pagkakataong ito ay mga first-class martialists din sa parehong antas. Kaya naman, walang pagkakataong manalo si Damian kung lalabanan niya si Jeric. Nagawa ni Damian na pigilan ang kanyang galit na malapit ng magtagumpay sa kanya, tumingin kay Jeric at sinabing, "Jeric, pagsisisihan mo ang ginawa mo ngayon." Napabuga ng usok si Jeric, tumingin kay Damian at sinabing, "Mr. Nelson, hinding-hindi ako gagawa ng anumang bagay na pagsisisihan ko, dala mo ba ang pera?" Gayunpaman, tumingin si Damian kay Jeric na may nagbabagang mga mata at nagtanong, "Jeric, alam mo ba na ang pamilya ko ay sinusuportahan ng Evergreen Sect?" "Oo," mahinahong sagot ni Jeric. Damian asked with deep eyes, "Dahil alam mo yun, bakit ka humihingi ng $20 billion? Kabanata 570. Tumango si Jeric, "Bakit hindi?" Si Damian, na ang mga mata ay nag-aapoy sa galit, naikuyom ang kanyang mga kamao na para bang may balak na durugan si Jeric. Gayunpaman, kumilos si Jeric na parang hindi niya napansin ang galit ni Damian, na sinabing, "Mr. Nelson, kung gusto mong matiyak ang kaligtasan ng iyong anak, ipinapayo ko sa iyo na bayaran ang pera ng masunurin. Hindi mo dapat ipinadala ang iyong mga tauhan upang patayin ako at lipulin ang mga Fosters. Dahil gumawa ka ng masama, dapat mong asahan na mapaparusahan." Si Damian ay sumumpa sa kanyang puso na pagkatapos na iligtas si Bo, tiyak na hihilingin niya sa Evergreen Sect na pahirapan si Jeric bago siya patayin ng malupit. Mataimtim na sinabi ni Damian kay Jeric, "Give me your bank account number. Ililipat ko ang pera sa iyong account ngayon." Inalok ni Jeric ang kanyang bank account. Kinuha ni Damian ang phone niya at tumawag. Makalipas ang ilang minuto, nakatanggap ng mensahe si Jeric. Kinuha ni Jeric ang kanyang mobile phone at binasa ang mensahe, nalaman na natanggap niya ang $20 bilyong na inilipat ni Damian. "Salamat, Mr. Nelson." Sinabi ni Jeric kay Weisel, "Bitawan mo si Bo." Sagot ni Weisel at binitawan si Bo. Agad namang lumapit si Bo kina Richie at Gavin. Nang makitang nasa labas ng kakahuyan si Bo, sina Richie at Gavin, na matagal nang nagpipigil sa kanilang galit, ay sabay-sabay na nagsabi kay Damian, "Mr. Nelson, napakayabang ng lalaking ito. Patayin natin siya." Gayunpaman, tumayo si Damian at malamig na sinabi, "Bumalik tayo." With that, humakbang siya patungo sa pinto ng sala. Natarante sina Richie at Gavin kung bakit pinigilan sila ni Damian na patayin si Jeric. Dahil nasa labas ng kakahuyan si Bo, bakit hindi nila mapatay si Jeric sa sandaling ito? Makakaalis lang sila sa sala kasama si Bo at ang iba pang martialists na nagtatrabaho para sa mga Nelson. Nang makitang nakaalis na silang lahat sa sala, tuluyang gumaan ang pakiramdam ni Weisel na kanina pa tense. Sa sandaling ito, kumuha si Jeric ng isang tabako sa pakete na iniwan ni Damian, inilagay ito sa harap ni Weisel at sinabing, "Humahit ka ng tabako mula sa sinela at magpahinga ka." Sinubukan ko ang isa. Mabait sila. Pagtingin kay Jeric, na composed, labis siyang hinangaan ni Weisel. Hindi niya maikukumpara si Jeric, na nakakausap ng masaya at nakakatawa sa isang kakilakilabot na kaaway mula sa simula hanggang sa wakas, sa tapang at pananaw.